Na-ready na nga mare yung mga gamit ng bebe ko sa school. Napakarami niyang libro, namomroblema tuloy ako sa pagbabalot. Samantalang yung anak ko naman namomroblema dahil magiging mahirap na raw yung math nila. Na para bang nasa algebra na sila. Kalma lang anak, nasa pagtingin pa lang kayo ng oras. Bukod nga sa mga libro, sa school na rin ang galing yung mga notebook niya. Babalutan na lang talaga kaya bumili ko ng ganito. Mapapadali na lang yung paglalagay ko dahil dinidikit lang to. At syempre, yung bag niyang kulay green dahil matcha lover daw siya. Bumili na nga rin ako ng lunch bag pero napakalaki pala nito. Shoot amare, pang isang linggong recess na yata yung kakasya dito. Kaya naman itong last year na ginamit na lang niya yung ipagagamit ko. Mukhang bago pa rin naman dahil maingat siya sa gamit. Mabuti pa talaga yung gamit, iniingatan, pero yung tao, sinasaktan. Magbabalot na nga kami ng books dahil malapit na yung pasukan nila. Medyo late lang kami sa ibang school dahil late din kaming nagbakasyon. Sobrang excited na ngang pumasok ng anak ko dahil namimiss niya ng mag-recess. Alam nyo na, favorite subject niya ang recess. Kung may award nga lang yun, baka siya na yung nakakuha. In fairness naman sa bebe ko, kahit pala cellphone, hindi pinapabayaan yung pag-aaral. Nasa honor pa yan siya dahil sa tatay nagmana. Wala sa pera lang ako matalino. Ayaw na nga niya sa pencil case dahil malaki na raw siya. Yung pinabili, nakakulay din ng matcha. Ballpen na nga rin yung gagamitin nila na matagal niya ng pinakahihintay. Yari ka ngayon dyan, wala nang burahan yan. Mare, nagkaroon din ba kayo ng ballpen na ganito? Pakiramdam ko'y love ka ng mama mo noon kung nabilan ka ng ganito. Nasira nga lang agad yung sa akin dahil pinindot ko sabay-sabay. Aminin, ginawa mo rin yun noon. Magka-cursive na raw sila kaya nagpa-practice siya. Medyo nag-loading nga yung utak ko doon dahil hindi ko naman alam yung cursive. Shoot amare, dikit-dikit na sulat lang pala. Sorry naman, dikit-dikit ang tawag namin dyan noon. May English pala doon, tao na ako ngayon. Yabang, nanay na nanay ang datingan. Parang nung bakasyon, hindi ka naging lasinggera ya. Ringat natapos ko ng balutan yung mga libro at apakabigat pala. Ganyan din naman last year. Kaya naman bumili na ako ng lalagyan para madali na lang bitbitin. Well, hindi naman to pinapadala lahat pero hiniwalay ko na. Yung daddy niya na yung magbibitbit nito kapag hinatid siya. Mare, hindi kakayanin ng bebe ko to. Ako ngang kelaki-laki, mukhang aanghitin sa bigat. Ringat pinatry ko sa bebe ko pero kinuha ko rin agad. Mare, baka kabod na lang makalas yung mga buto. Diba? May naiwan pa pala. Bukod nga sa mga pinagbibili ko, ito pa yung isa sa mga pinaka-importante. Binilhan ko siya ng relo na nalalagyan ng SIM. Hindi ko kasi siya pinagdadala ng cellphone pero matatawagan pa rin siya dito. Mavi-video call siya ng ama niya kung kumain na ba siya. Matatawagan niya rin kami kung maaga siyang susunduin. At ang pinaka-importante sa lahat, mababantayan yung location niya. Makikita na nasa kantin na naman.